Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Mm. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready na matulog. At welcome aboard sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. It's October 9, 2024. Yan po at meron na naman tayong another episode ng ating health tips, health and lifestyle tips natin dito. At syempre, babatiin ko muna yung ang kapatid ng aking mami, si aking Mama Light or Mama Yat from Iloilo City. Happy birthday and 70th birthday po ng aking Mama Yat. And I hope I'm wishing you that may God always bless you abundantly. Lahat po ng minimiti ng iyong puso't isipan at damdamin, lalo na po ang recovery mo sa health at i-improve po ni Lord ang lahat po ng aspects ng buhay mo. Okay, so siya po yung aking auntie na yan po ay ang tumulong, isa sa mga major na tumulong sa akin sa aking pag-aral nung ako po ay elementary, high school at college. Okay, so siya po ang younger sister ng aking mami. Ang mami ko po ay namayapa na rin po noong 2009 sa Iloilo. At since then, siya po yung tumayo. Since, ayun, parang best friend, kapatid yan ng mami ko. Hindi po yan sila naghiwalay. Kaya parang karugtong talaga. So mamayat, happy birthday to you. And love you so much. And syempre, hope to see you soon. Alright, so proceed po tayo sa ating lecture for today. Nagtackle po tayo ng ating mga meridians. So, nung natin, yung mga meridians po natin, 6 o'clock in the morning, mga masters. 6 o'clock, yung ating large intestine meridians po are very active. So, kailangan nyo po na magpupo. Kasi po, kailangan nating i-empty ang ating bowel or ang ating large intestines. So, by doing that, you're making the large intestines do its job. So, make sure na by 6 o'clock, kung saan ka mang lupalop ng mundo, lalo na sa Pilipinas, ngayong araw na to, ngayong oras na to, ay mga 6:05 ngayon sa inyo. Dapat ngayon ay nasa trono na kayo, ay po nagpupupo na. Empty the bowel. Di ba, mga masters and mga ka-G? And aside from that, meron din tayong next natin is ang ating stomach meridian, which is supposed to be ay alas 8 ng umaga yan. Supposed to be ay kakain na tayo ng something solid. By 8 o'clock ay kakain tayo ng something solid dahil po kailangan po nating patrabahuin ng ating stomach. So by doing that, you're making the stomach active. So ano pong rules para po ay maganda po yung natin ng stomach natin. Siyempre, matagal na nating pinag-uusapan ito. Isa sa mga golden rule po dyan ay don't drink liquids when you're eating. So try your best na habang kumakain po ay nguyain talaga ang pagkain. Chew the food really well. Okay, so wag po yung mabilisang pagkain. At least stay on the table within 30 minutes to 45 minutes every meal. So, hindi po advisable yung nagmamadali. Kasi po kung kayo yung nagmamadali sa pagkain, kayo po ay iinom. Dahil po natatakot po kayo na mabulunan. Di ba? Sino ba dito sa inyo yung nabubulunan habang kumakain? Siyempre, mabubulunan kayo dahil po ay hindi nyo po nginunguya yung inyong mga pagkain. Diba? Bilog-bilog pa yung pagkain, nilulununin na. So the secret there, para hindi po kayo mabulunan, is chew your food really well and enjoy your meal.
dapat you have to stay on the table for 30 to 45 minutes. And the moment you drink any liquids with your food, the moment na uminom kayo ng any liquids, unfortunately po, water, juice, tea, coffee, soft drinks or soda, beer, and bibilangin din po natin yan, ang soup or sopas. Pag umiinom kayo, pag humihigop po kayo ng sopas, more than 1/4 of a cup, di ba G, ay strong enough to make your enzymes weak na po yan. G natin, ang bait niya, no? Love ni daddy talaga si G. Okay. So, after nyan, ang spleen ang active. Spleen is active by 10 o'clock in the morning. So, spleen is part of the digestive tract. Diba? So, make sure na kumain kayo ng breakfast kasi whatever you ate from breakfast ay ipaprocess ng katawan natin yan, something that has nutrients, at kung ano po yung pwedeng i-absorb, i-convert yan ng spleen into energy. So, ang energy natin ay dapat manggagaling organically sa ating pagkain, hindi po sa caffeine, hindi po sa kape. Imagine niyo ha, pag kape yung pinakauna yung ininom sa umaga, yung ating katawan po, sa caffeine lang po magde-depend ng kanyang energy. So, ang caffeine po, pinaulit-ulit lang natin ito, ang caffeine po is a chemical stimulant. Stimulant po yan ang caffeine. So, sa buong umaga po ay magdedepende na lang po sa caffeine yung katawan mo. Energy ay magagaling na po sa caffeine. So, wala pong nutrients sa caffeine except for a little bit of antioxidants naman syempre sa kape. Pero, yung mga kape na ininom natin dyan, 3-in-1, mas more pa yung asukal, mas more pa yung mga powders na dinalagay compared sa real coffee. Commercial na kasi po yan. Right? So, anong next natin na organ ang active? Siyempre, babalik na natin yung ating PowerPoint, ating presentation pala. Hindi ito PowerPoint. G natin ay ang kulit. Kulit-kulit ng G natin, mga masters. Siyempre, by 12 o'clock, ang heart natin is active. That's the highest, the blood circulation, the high energy. Okay? And eat lunch. So, dapat kumain ng lunch. And 2 o'clock, the small intestines are active. So, anong kinain mo dyan? Ay i-sort out na po yan from breakfast to lunch. Yung mga kailangan i-sort out. Kaya kailangan po nating hindi umiinom. Bawal yung uminom habang kumakain para ma-properly sort out siya. Kasi meron iba dyan na mas marami pa yung liquids kaysa sa pagkain sa solid. Or hindi niluluno ng mabuti, hindi ininguya yung pagkain ng mabuti. So, what will happen is there will be indigestion. Meron tayong problem with heartburn, gastritis, colitis. Maraming problema po dyan. Siyempre, at 4 o'clock, ang bladder natin is active. So, sa bladder naman, liquid waste releases. Siyempre, tingnan nyo doon tayo umiihi ng marami or nag-release yung ating kidneys. And siyempre, work and study yung time. And then of course, 6 o'clock, ang kidney natin is active. So kailangan natin sa kidney, once ang kidney natin is active, siyempre naglilinis na din po yan siya, store nutrients, build bone marrow. And of course, supper time, ang 6. Ito po yung oras para kumain na tayo ng dinner. So, by around 8 o'clock, ang 8 o'clock, ang pericardium naman po yung active. So, ang pericardium is endocrine and metabolic balancing, getting sleepy na. By 8 o'clock, 8 o'clock pa lang, pericardium is protection, light reading, sex, and self-love, di ba? Na-discuss natin yung kahapon. And of course, 10 o'clock, ang triple burner, endocrine metabolic balancing, getting sleepy. 10 o'clock po, dapat nakahiga na po tayo, ha? Naka-start na tayo sa paghiga. Alright, dito tayo, proceed tayo sa 12 midnight. Sleep. Release bile. Ayun po, ng bile natin sa liver natin at gallbladder po ay very active na po yan. Cellular repair. Ito po yung pinaka-importante. Dapat by 10 o'clock po ay nakahiga na kasi dapat ma-reach natin yung cellular repair which is around 12
midnight to 4 o'clock in the morning. Okay? So, hindi naman basta-basta makahiga ka na ay matutulog ka na agad. Yung iba dyan, it takes a little while for them to sleep because marami pa mga factors. Okay? So, I do suggest na kailangan talaga na 10 o'clock ay nakahiga na po. Okay? So, gallbladder po ang active by 12 o'clock. And then build bone blood cells. Ayun po, yung iba anemic po sila, anemic, or iba po ay meron mga problema sa dugo dahil po ay sa oras na sila ay dapat natutulog ay sila ay gising pa po. 2 o'clock, deep sleep, detox blood, rest and recovery, and planning. So ito na po yung katawan natin ay nagre-recover na po. So ang ating liver is very active. Kaya po yung mga gising pa po, mga nagtatrabaho sa call center, yung mga nagtatrabaho as nurses, yung mga hindi po natutulog around that time, most of them are nagki-crave po sila sa mga oily, mga alcoholic, kasi po ang liver nila ay hindi po nagdi-detox. Kaya po nagpa-compensate. Yung iba po dyan, naninigarilyo, nagbi-midnight snacks, around that time, umiinom. Diba? Nanonotice nyo po, may mga cravings po sila. And 4 o'clock po, yung lungs natin is active. Okay? Lungs is deep sleep, dreams, and memory. Detox lungs. So ito po ay naglilinis na po ang lungs around 4 o'clock. So cycle lang po yan mga masters. Importante po dyan, ay alam natin kung kailan po nating i-maintain yung katawan natin, kailan tayo matutulog. So bukas po ay maghahanap naman tayo ng bagong lecture topic. Importante po ay nandyan po kayo at nakinig po kayo sa amin ni G. Alright, maraming salamat. At this is your one and only Master Worm and G, the green girly kitty patootie iguana. God is great. Yahoo!